have a great future if Inday takes over the presidency and will be elected 2028. Kumbaga, sa ngayon, marami ng options. Marami ng options para sa ating taong bayan. Andyan na si Inday. Andyan na ang ating leader. Kumbaga kasi, hindi kaya mag-lead nung isa eh. Andito, kakampi natin si VP Inday. And she was the one na nagpapanalo kay BBM. Kaya nga ginamit siya. Ginamit nila si PRD. Nag-pretend sila na pro-Duterte sila because they needed the numbers to win. Hindi na po pasaring yan, sabi ni Ma'am Belia. Galing ni VP Sara magpasaring, sakit sa dibdib. Hindi na nga pasaring yan, direkta na yan eh. Di ba? Sorry, natawa talaga ako. Kasi nabasa ko na ito kanina, syempre bago tayo mag-live na nabasa ko. Kaya lang, bilis yung parang na-late response ako dito. Na-delayed reaction ako dun sa tawa. So, sabi ni Ma'am Marisa, go, lipad na agila namin. And that's what she's doing. Kasi noong una, nagsasalita na siya, pero parang hindi ata kumbaga, she was pointing out things, di ba? Na nagulat na tayo, bakit, nagsasalita na si Inday. So, she's coming into her own, yun yung sinasabi natin. Hiwalay na siya dun sa Marcos administration at nakakapagsalita na siya ng independent doon sa administrasyon. So now, what we're seeing is an Inday Sara, not just independent, but fully her own person and using her resources to show by her example what it is like to command. Naalala nyo ba, about a month ago, ginawa natin ng report yung housing. At naging maliwanag doon sa report namin sa housing na hindi marunong mag-command ang presidenteng ito. Akala niya na pag nag-utos siya sa isang cabinet secretary, milagrong magagawa. Ang hindi niya naiintindihan is that before you ask for something to be done, you are aware of the situation. Alam mo yung resources, alam mo kung ano ang posibleng magawa, mayroon ka ng idea. And then you sit down, and then you conduct your consultations. You study. And then, after you have done that, you call your cabinet secretary. And then together, you map out what needs to be done in accordance with what your goal is. So, most former presidents are aware of this. Alam nila yan. So, kapag magpapautos sila, bago nila isa publiko yung utos na yon, napag-aralan na. Ganito, ganyan ang pagpapatakbo. Maging nagtatakbo ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang platoon. Of course, sometimes it happens very quickly, but there are measures to take para either tapos na yung mga preparation, nagawa na yun noong nung nag-aaral ka, or gagawin nyo depending on the situation. Ganyan din po para maging presidente. Ganyan po ang command, ganyan ang leadership. Di ba matagal na rin natin sinasabi, the problem isn't so much the president because we have seen him in a personal capacity at alam natin na somewhere deep inside him, very, 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 very deep, na halos hindi nakikita, hindi naman siya evil. Hindi naman siya, but he does not know how to lead. He does not know how to be president. Napakahina niya kasi natutulak siya ng iba't ibang mga interes. Yung interes ng mga malalaking contributors, yung mga interes ng mga politiko na kailangan niya yung suporta nila sa Kongreso, yung interes ng pamilya niya, yung interes ng asawa niya. Di ba? Parang hindi pamilya yun. Pero pagkasama sa pamilya, pero yun pa rin. Andyan din ang tulak ng mga barkada niya na matagal na niyang kasama sa bisyo. So, sabi ni VP Inday, hindi na natin kayang intayin na matuto itong taong ito maging presidente. Ang dami ng mali, ang dami ng sablay. Hindi na rin ma-afford ng bayan. Tignan ninyo, nung una may halo pang kayabangan, nung una may halo ng... Bakit anong nangyayari kay Attorney Vic? Di ko pa po alam ang ibig sabihin yung itukoy. So, sabi ni VP Inday, kung hindi nito kaya, ako na. Yan. Okay, so kumbaga, for all of us, dahilan nito para magdiwang. Kasi tumindig na at tumitindig na si VP Inday. Kumbaga, anong tawag doon? Damn the torpedoes. Di ba, kahit ano na mangyari, kailangan niyang tumindig, magsalita. Ituro niya kung paano maging commander, paano mag-lead. Kasi itong naatasan natin, itong naboto natin na mag-lead, bukod sa hindi marunong, super sablay. So, ito po ay turning point. Hindi lang po para sa ating mga nasa maisog, hindi lang po para sa ating mga DTS, pero para sa buong bansa. Gusto man o hindi ng ibang tao dyan, she will rise to the occasion. Para sa akin, well, so grateful, kumbaga, oh my gosh, andito na siya. Parang
na ano lang na kumbaga, we were waiting and hindi po kami nabigo sa pag-iintay natin. Nandito na talaga at may dala-dala ang branding ng Duterte. She will speak her mind, she will speak the truth, and she will, if necessary, point out the mistakes of this administration while at the same time continuing whatever work she can do while she is Vice President. Sabi ni Kabusong Timawa, we have a great future if Inday takes over the presidency and will be elected 2028. Kumbaga, sa ngayon, marami ng options. Marami ng options para sa ating taong bayan. Andyan na si Inday. Andyan na ang ating leader. Kumbaga kasi, hindi kaya mag-lead nung isa eh. Sabi ni Mercy, naisip ko talaga nakahawak siya ng malaking responsibilidad sa bansa, kaya pinag-safety na niya ang kanyang pamilya. Sino may sabi? Umalis ba yung pamilya niya? Kasama naman yung bumalik, di ba? Leo at Anke says, ask lang ano masasabi niyo sa panukalang isiro budget ang OVP. Pwede kaya yan? They can try. But do they honestly think mapipigilan pa nila si VP Inday? Kahit isiro nila yan, ako mismo at may ibang mga tao ang tutulong sa kanya. Hindi aksidente na it is the eve, or at least the eve week, no? It is a fortnight or so before the Kadayawan. But it is a celebration of the Davao region, actually, the character of the Davao community. Hindi aksidente siguro na nagpunta ako sa Davao History and Ethnographic Museum kanina para tignan ko. And ang maganda dito sa Davao is that there's both a mix of individual culture of different cultural communities without necessarily, yung kumbaga, they remain distinct cultural communities pero kaya nilang magsama-sama. At kayang-kaya nilang magsama nang hindi po nag-aaway o nagkakainggitan. Okay. So, what do we expect now? Well, we expect na kung ano man ang gagawin ng administrasyon na ito na shady o kaya may kapalpakan or something, asahan ninyo na may magsasalita, not just to talk, but also to rise to the occasion and lead by example. Paano yung lead by example? Diba, ang presidente nakailang beses umalis ng bansa, di man lang naramdaman. Kasi whether he's here or he is abroad, mahina ang leadership. Si VP Inday nung umalis, ang daming pumuna. Pero kahit umalis siya, umandar ang mga sistema. Kasi naghanda siya. Bago siya umalis, mayroon ng in place na pang relief and rescue operations under the office of the Vice President. So yan po ang ating ang nakikita. And so this is what's going to happen then. She will continue to do whatever work she can to help the Filipino people. And at the same time, pag kailangan magsalita, pag kailangan mag-oppose, magsasalita siya. Because that's what a leader does. Hindi niya rin pababayaan na maghirap ang taong bayan na ma-oppress nang hindi tinututulan ito. That's what we expect. Sabi ni Bebet, basta kami attorney, wait lang kami for Sara Duterte. What are you waiting for? Andyan naman siya. She is the Vice President. Bakit ang hilig niyo maghintay? She is already leading. No more Marcos will be put in the palace. Nabudol na kami na maulit. Ayaw din namin kay Romualdez. Pero anong iniintay po ninyo? Sabi ni Nain Kitasawa, inom-inom muna ng losartan mga loyalista, lalo yung nakamonitor ngayon. Si RTV says, mas tanggap pa siguro kung si FL ang pinatakbong presidente. Kaya lang baka may malaking reason kung bakit di siya tumakbo. Hindi siya mananalo. Thank you. So, give me a moment lang to para magpasalamat ha. Thank you kay Francis Beruin, kay JR Caparos, kay Jevin, kay TJ. Sorry. Kay Zaldi Condes, kay Amber, kay... Sino pa ba ang mga na-miss ko? Sorry po medyo mahaba yung sinabi. Kay License, kay Salvador Ekla, thank you very much po. Kay Docwell Online Shop, kay JR Caparoas. Sino pa ba? Kay, Kay Laring Baliw. Grabe na pangalan, no? Laring Baliw. Nasa sarili, Austrian Painter, thank you very much uli po. Several times. Kay Imelda Caragan, kay Arigato. Okay, maraming salamat po. At salamat din po kay Doyster. Sabi niya, happy 6 months sa atin. Attorney VP Inday made this day more special. LOL. 6 months since when? Sabi ni Oms Law, go, Sarah. At sabi ni Way I See It, no holds barred na si VP Sarah, go. Okay. So we have every reason to be happy about this. Thank you din kay Mark Anthony Hermoso. Para dun sa iba, mayroon din pong makikita sa ating crawler. Okay, ay hindi ko nakita yung crawler. Sandali. Bakit wala yung crawler? Ayun.
Ay, maraming salamat kay Jasmine Manalili. Thank you very much po. Kay RJ, para dun sa Heart Me. Thank you very much. At maraming salamat, Amber 2AC, at kay Shalom, at kay Ma'am Imelda Caragan ulit, kay RJ ulit. Thank you very much. No, it's not that RJ. So, sabi ni Phoenix, kahit si Aimee, talapat na naman kay Nawar, kay RJ, maraming salamat po. Sabi ni Phoenix, kahit si Aimee dapat huwag na nating ilagay sa balota sa 2025. Siya ang pasimuno ng lahat ng ito, malasado lahat ng ginawa niyang pagpuna sa kabalastugan ng kapatid at hipag niya. Sabi ni Panad Taran Bloom Shop, sa Cebu, malakas si Sarah. Sabi ni Mel on the go, di po nakikinig ang admin sa hinaing ng taong bayan. Hindi naman po kaya manawa tayo sa kakasabi ng hinaing at dumating ang panahong ipagkibit balikat na lang natin sa pangyayari. Alam niyo, Miss Mel, nasa sa atin yan eh. Tayo po ang gagawa ng paraan. Ito yung problema. You see so many problems in the future, but do you see yourself standing up against them? Kasi sa totoo lang, kung marami tayo, hindi nila tayo kayang hindian. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So, lahat ng mga naiisip niyong problema, wala yan kung marami tayo. Kasi power resides in the people. Diba parati namin inuulit yan? At ang laki ng kampi natin bigla, Vice President ng Pilipinas. Bakit kung kailan ang ganda ng balita, may hihirit dyan eh? Paano kung ganito? Hindi naman kaya yung ganito. Hindi ba can't we take a moment to be happy about this and understand what this means? Andito, kakampi natin si VP Inday. And she was the one na nagpapanalo kay BBM. Kaya nga ginamit siya, ginamit nila si PRD. Nag-pretend sila na pro-Duterte sila because they needed the numbers to win. So kung naiintindihan nyo yung implications na ito, tigil muna yung mga, paano yung ganito? Kasi sa totoo lang, ang karamihan na nagsasabing ganyan ay yung mga trolls in disguise. May hirit pa dyan, continue naman, ganyan. Hindi nga kayo makabuo ng ganito, ganyan. Darling, hindi pa kami nagpaparami noon. At hindi po kami nananadya na marami ang kasama namin. Information campaign ang ginagawa ng Maisog, pero now may VP Inday po kami, and it doesn't really matter what the end is. Para sa akin, ang importante itala sa kasaysayan na tumindig tayo at hinindian natin itong bina administrasyon na ito, itong pangag na administrasyon na ito, di ba, na according to VP Inday ay nahihikayat ng free seas. Ay nako. Sabi ni Gals, parang sinasadya talaga nila ang panggigipit at pananakot sa KOJC para kung mag-react ang KOJC at Davao News may dahilan sila mag-declare ng martial law para walang eleksyon. Sa tingin ko lang, uulitin ko, sige, gawin nila lahat. Pero kung marami tayo, hindi sila magtatagumpay. Hindi pwedeng, at not only that, pag marami tayo, mas malakas ang loob. There is safety in numbers. That's why importante yung pagpaparami. And like I said, kahit anong sabihin ninyong nega dyan, who's afraid of martial law kung mas marami tayo? Who's afraid of martial law kung 100 million people say no? Thank you kay Spirit. Thank you kay JR Caparos, kay Ma'am Spirit ulit. Sabi ni Ma'am Spirit, yeah, exactly, they're users. So, thank you uli kay Ma'am Spirit. Sabi ni Shane, desperado daw po ba talaga si Tamba Romualdez? Bakit yun naman nasabi yan? Julius Toricampo, thank you very much. Nawar, thank you din po. Sabi ni Rise and Shine, Maharlika, dalhin na sa kalsada ang issues. Pwede naman. Diba? Karapatan natin yan eh. Kung pupunta tayo sa kalye, thank you kay Jane. Kung pupunta tayo sa EDSA o nananawagan si Pebbles, kung sino sa inyong pwedeng pumunta, go na. Every Friday po yun. And this is very similar to what happened in our history. Bago nagkaroon ng 1986, after 1983, nagkaroon ng Friday rallies sa Makati. Yun yung mga confetti parades. Thank you, Kalingap. So, parang ganun, kaya nga naisip ni Pebbles, thank you, Kalingap, naisip ni Pebbles, takot ang mga Marcos sa EDSA. At yung ginagawa niyang Friday, every Friday na ito po ay echo ng 1983 to 1986 na ginagawa that resulted in a change of administration. Hindi ko sinasabi na posibleng ito na yung people power or anything like that. Pero alam nyo, ang people power was a result. Thank you kay Jack Lanes. Ang people power po ay culmination. Resulta yan. Resulta yan ng sunod-sunod na pagpapalaganap ng impormasyon para masama natin yung maraming taong bayan, para masama natin ang mayorya. Hindi po means yung EDSA. That was just the culminating activity. Ang tunay na laban ay dun sa pagsasalita, dun sa pag-iikot, sa pagpapalaganap. That is why they are trying to stop us from speaking. That is why yung mga speakers ng Maisog, sila po ang binibira. KOJC, front and center sa mga Maisog rallies. So syempre, makakaranas sila ng panggigipit. Thank you kay Chanelas. Pastor Tibuloy, ang lakas na puwersa niyan sa likod ng mga Duterte if the time should come that they will have to stand up and defend themselves.
So kailangan, yun ang kinatatakutan. It isn't the rallies that they're afraid of. It isn't an EDSA type event that they're afraid of. They're afraid of us talking. They're afraid of the information coming out because that information moves hearts and minds. Yung informasyon na yan ang magdadala ng tao doon sa culminating activity. Hindi tama yung, tara, EDSA na tayo, tara, EDSA na. Hindi po yan. Ang tara is magsalita na tayo at maghikayat na ng ibang tao na intindihin ang sitwasyon sa ngayon. Ito ang nangyayari ngayon. Ito po ang sitwasyon and what are you going to do about it? So stop thinking that the solution is an EDSA type thing. No, that is a result. So marami pang hindi nakakaintindi sa paraan ng pagnanakaw sa atin. Thank you kay Chanelas at kay Ma'am Spirit. Dami. Thank you very much. Naiya ako bigla. So, paano ginagawa? Tingin nyo ba waste of time yung mag-share? Hindi po yan waste of time. That's minimal effort. Pero baka sakaling umabot yan sa mga taong hindi pa nakakaintindi ng sitwasyon. And it must be constant and consistent. At kaya natin ipagtanggol. Kaya kami nagsasalita. Kaya kami nagpapaliwanag para lahat nakakaintindi. And it isn't just because ikaw o isang tao ay na-convince. Ibig sabihin, panalo na tayo. Hindi. The goal is the understanding ng taong bayan sa kung paano tayo binabalahura ng administrasyon, kung paano tayo niloloko, kung paano tayo dinideprive, di lang ng impormasyon, pero ng kasagutan. Nagtatanong tayo, kaya magpapadrug test ka ba? Ikaw ba'y gumagamit dati? Pero imbis na sagutin tayo ng diretsyo, ay tinatawanan lang nila. Okay, brush off, dismiss. Enough. Ayaw nyo sumagot, kami sasagot. Ayaw nyo makipag-usap sa ordinaryong mamamayan, kami makikipag-usap. Yan po ang sinasabi ni VP Inday. Sali ako, kasama ako, gagamitin ko kung ano ang kaya ko, sa posisyon ko, sa kakayahan ko, sa mga nakikinig sa akin, sa aking plataforma, gagamitin ko ito nang magkaintindihan tayo buong sambayanan. Magkaintindihan tayo kung ano ang tunay na leadership, kung ano ang tunay na governance. Nang sa gayon, alam ng lahat kung ano yung standard. Hindi natin tatanggapin itong pwede na mentality na pinasanay sa atin ng mga dilaw at ngayon bumalik, ironically, under ang Marcos administration. Thank you kay Papa Jack. Yun, sabi ni Ma'am Sofia, post ko sa FB na huwag niyong galawin pera ng affiliate, hindi sa inyo yan, marami pala na hindi nakakaalam. O yun, yung mga ganyan, all of these issues, yung mga, nag-iintay po ba kayo ng public housing ninyo? Matagal-tagal pa po kayong mag-iintay. Hindi po yan ngayon mangyayari at baka hindi yan mangyari by the end of 6 years. Kung nag-iintay kayo ngayon, get ready to wait even longer o magsariling sikap na lang. Thank you kay Eugene Asavedra. Thank you kay Papa Jack. Kami dito, magsasagot ng mga katanungan kahit hinahabaan na namin ang pasensya namin sa paulit-ulit na ibang tanong. Kaya nga po, para hindi tayo magkapaguran, like, share, follow, subscribe. Palaganap, pwede nyo din pong i-excerpt ang ilang mga videos namin. Lalo-lalo na doon sa aming pagpapaliwanag. Huwag kayong mag-alala, nangako ako ng mga pagpapaliwanag sa libel laws at sa iba pa. Pero check out ninyo yung doon sa housing na nilagay namin sa TikTok at saka doon sa Pula na app. Thank you kay Papa Jack, kay Jasmine Manalili at kay Eugene sa Alerta. Thank you din kay Nawar. Sabi ni Nawar, kumakapit kayo ng mga dilawan sa mga Marcos, takot makaupo ang Duterte. Totoo yan. Thank you kay Ian Paul. Alam niyo kung bakit? Di sila makaporma under the Duterte administration. At yan nga po ang sinasabi din ni VP Inday beforehand. We were outsiders. Alam niyo bakit niya ginamit yung word na yun? Kasi ilan kami sa loob ng Marcos administration at the start, we were all outsiders. Hindi po kami yung mga mga politiko na yung sanay sa nakawan. Hindi po kami yung mga tao na pumasok sa gobyerno para magnakaw. Sige, sasabihin na naman ng mga trolls doon dati, panipuri ka pati BBM. Natural, numupuri ako sa kanya dati. Hindi ko alam budol nga, di ba? Yun nga yung ibig sabihin ng budol, niloko kami. Akala namin mabuti siyang tao. Sige, promote kami, mega promote. Pero tandaan niyo to, nung maliwanag na, at hindi kaagad yun, hindi yan ang pagkaalis ko. Kaya kahit anong gawin niyo mga trolls kayo, hindi niyo mababago ang katotohanan. Nag-intay ako, nag-aral ako, dinagmasdan ko mabuti yung administrasyon at ginamit ko lahat ng kaalaman ko dyan. Hindi ako bitter. No, wait. Pwede naman natin sabihin, nagalit ako. Pero hindi ako galit dahil na umalis ako. Sanay akong umalis. Nag-serve ako 3 taon bilang commissioner with the rank of undersecretary. And when I left my office, I was ready for that. Nagbilang ako. Mayroon akong kalendaryo, may countdown ako. Just how many days I had left at hindi ako kapit-tuko sa posisyon. Kahit kailan. In fact, hindi ko nilabanan yung pagtanggal ko. I could have offered something. I could have asked them for another position. I could have stayed on and fought it and talked to the president para magkagulo. Hindi ko ginawa yan. And after I left, ahimik ako for 1 year. 1 year. Subukan din yung sabihin bitter, pero may pruweba ako, hindi ako umalis ng galit. Umalis ako ng disappointed. Pero nangako pa ako na hindi ako magsasalita until it became inevitable. Until it became no longer possible. Kaya huwag nyo sasabihin na bitter ako. Kasi ang totoo niyan, inatak ako ilang beses ng First Lady. Ilang beses siyang humabol sa akin for reasons only known to her.
Bakit? Dahil bawal yung magaling? Kasi sa totoo lang, kahit ang presidente, aminado siya that I did my job well. So, wag po kayo magaganyan to, hindi nyo ako kilala at hindi nyo alam kung ano yung hawak ko. So, try something else and try harder next time. Thank you kay VJS. Sabi niya, we should all practice being thankful on small victories. Meron na nga kami quote in Bisaya, ginagmay pero kanunay. Meaning kahit konti yan, pero paunti-unti naman still makes a difference. Yun ang tinatawag ng slow but steady wins the race. Thank you kay Crazy Boo. Thank you kay Anding. Maraming salamat po. So yes, let's celebrate this today. Let us celebrate that our VP has already made a categorical statement. Gagamitin niya at gagamitin niya kung ano ang meron siya. Ang platform niya, ang boses niya to speak for those who cannot speak or to speak for those who even if we speak are oppressed. Thank you kay Happy Pets. Labanan din natin yung attempts nila at fake news katulad ng mga ganyan. Bitter ka lang. Sinabi niyo rin yan kay Attorney Vic eh. Bakit? Pareho ba kami ng circumstances ng pagkaalis? O pareho lang yung ginagamit niyo, nire-recycle lang ninyo yung mga argumento? Palibasa wala kayong alam. Palibasa wala kayong makalkal na ginawa namin sa loob. Ewan ko sa inyo ha. Pero sa totoo lang, kahit si First Lady nun wala siyang magamit, kaya nanira na lang siya. Nag-attempt pa siya manira gamit yung mga journalists at saka yung mga hired trolls niya na alam ko pa kung sino. Kaya tigil-tigilan ninyo ako, baka kayo yung masaktan dyan trolls ha. Sabi ni Sunny Kelly, takot ang Marcos sa EDSA tapos hindi sila nagsisilbi ng mabuti sa taong bayan. Talaga. At may pa-claim pa sila ng unity pero wala sa gawa. Totoo yan. Thank you kay Saldi at kay Ma'am Maria. Ang dami. Thank you kay Salvador Ekla, kay Ma'am Maria uli. Hi, Miss Amy. Sino pa ba? Sabi ni Miss Candy, attorney, hindi bawal ang magaling sa admin, bawal po yung maganda. Tingin ko bawal ang maganda na magaling. Kasi jelling si Butot. Insecure. Ash78, thank you very much po. Happy Pets at saka Andy, maraming salamat po. Sabi ni It's Me, agree ako sa'yo. Okay. Ay, ang daming tanga na to. Sorry, huwag na natin patulan yung iba. Super tanga na kasi eh. So, hindi naman namin hinihingi yung oras at yung panahon at saka pagod na hindi niyo kayang ibigay. Ang hinihingi namin, mga simple lang. Kung kaya niyo umaten na maisog, aten. Kung hindi niyo kaya dahil kailangan kayo ng pamilya ninyo, share na lang. Bukod pa dyan, kung hindi niyo kaya yung ibang, well, pwede rin naman po kayong mag-convince sa inyong mga kapamilya, mga kaibigan, mga kakilala, kahit Facebook friends. Baka maaari ninyong bigyan ng impormasyon. So yung sharing, whether i-share ninyo sa walls nyo o dun sa mga PM, very thankful po kami sa ganyan. Kung may pagkakataon kayong mag-explain yung mga sitwasyon na hindi naiintindihan ng iba, explain. Thank you kay Danilo. And yung iba sa inyo, kaya nyong gawin yung ginagawa namin. Mag-live din po kayo, mag-post din po kayo. Ito po ay kung kaya ninyo. At syempre, kung kakayanin ninyo. Diba? Hindi naman namin hinihingi kung hindi ninyo kaya. But when the time comes, and if you are capable at kakailanganin na natin tindigan physically ang ating bansa, sana po marami sa inyo ay ready na rin. You're welcome, si Ma'am Neil. Sabi ni Sisa, naglagay ako ng tarp na BBM resign sa likod ng trike ko tapos sinita ako ng isang traffic enforcer. Ang sabi niya, bawal daw ang ginagawa ko, pwede daw ako makulong sa ginagawa ko. Inaresto ka? Tanungin mo sa kanya, sabihin niya sa'yo at isite niya kung ano yung batas na nagsasabing bawal yan. Nang sa gayon, pwede kong natin talakayin dito. Pero huwag mong tatanggalin unless kaya nilang i-articulate kung ano yung batas na yun. Kasi hindi illegal magsabi o magkikayat ng pagre-resign ng isang tao sa kanyang pwesto dahil ang resignation po ay nagre-rely pa rin ng kanyang free will. Hindi natin siya pinipilit. Ito, VJS, thank you. Ay, nasabihan na pala kita. Crazy Boo, maraming salamat po. Sunny Kelly says, takot ang Marcos sa EDSA tapos hindi sila nagsisilbi. Ay, napasok na pala to. May unity pa daw nga na alam. Morioka, thank you. Jeremy, thank you. Ma'am Jeremy, I miss you. Hello po, I feel guilty ngayon nang ulit naka-join sa live. Naging busy lately. I'm so happy that our VPIST has spoken. Sabi ni Brada, ako po attorney bitter kasi pinaboto ko pa mga pinsan ko kay BBM. Uy, salamat kay Night Rider Thunder. Daming donuts na pinadala, oh. Maraming salamat. Sabi ni Love You, ready kami attorney para tindigan ng bayan. Uy, salamat. Ma'am Ann, thank you. First gift. Jing0702, thank you. Sabi ni N. Laurel, when the time comes. Yes, when the time comes. Moto Kiko, Night Rider, thank you very much. User 117746. Uy, tagal ka na. Ano po nangyari dun sa petition na na-file nila ka-IRIC sa UN? Ay, ini-expect ninyo umandar kagad ang UN. Mabagal po yan. Pag international, tungkol sa human rights ba yan? I think it was a report to the UN High Commissioner on Human Rights or the UN Committee on Human Rights. So, magkaiba po kasing office yun. So, matagal po, mabagal pag international bodies po.
Sabi ni Rise and Shine, Maharlika, majority ng OFW solid Duterte. Yes, pero hindi nga, ang sinasabi nga ni VP Inday, kahit hindi about the Dutertes, it doesn't necessarily have to be about them. Kasi sabi nga niya, di ba, itong sa totoo lang, itong mga nasa maisog, mga hindi politika yan. Hindi, pero tumitindig nga daw para sa para sa bayan. It's not about the Duterte so much as it is. Ang problema lang is, yung mga Duterte ay nagpakita ng solid examples of good governance and leadership. Kaya kamalas talaga yung administrasyon kasi merong ganun. Merong examples. We thank you kay Miss Jane. Ma'am, ang kingdom po ngayon ng NBI, alam ko po, nandito po ako sa Davao. But if they have a valid search warrant, pwede naman po sila mag-search. Elizabeth Yupanco, ma'am, maraming salamat po. Batid ko ngayon, pwede ba huwag niyong gamitin yung silent martial law kasi nagmumukhang hindi natin naiintindihan kung ano ang martial law. Pwede niyo bang gamitin yung undeclared? Kasi yan ang tunay na nangyayari. Hindi silent martial law. Kasi ibig sabihin, nung na-declare siya, hindi lang sila kumikibo. Pero sa totoo lang, hindi sila nagde-declare ng martial law, pero ini-execute nila. And that's what's happening. Yun yung nararamdaman.